Kasama pa rin po natin si Professor Vince Rapisura, ang ating financial expert. Sali po kayo sa ating discussion. Post nyo lamang po yan sa ating live stream or tawag po kayo sa aming tanungan hotlines. Okay, Prof, kung may emergency savings, may emergency savings na. Iba po yung emergency savings dun sa naipon natin, di ba? Dapat emergency, pang-emergency talaga. Savings, pang-savings lang talaga. Wag, minsan nakaka-tempt kasi, di ba? Parang, gagalawin ko muna ngayon, babalik ko na lang, hanggang hindi na natin naibalik, back to zero na naman. Hanggat kaya po. Ayan, kailangan talaga mayroon kang disiplina. Wag po nating galawin yon. Pero yun nga, Prof, nakaipon ka na ng kaunti. 10,000 pesos. Ayan. Saan ba pwede mag-invest? At hanggang, yun na ba yung pinaka-minimum, 10,000? Pwede bang mas mabababa ng kaunti? Yes. Actually, itong mga sasabihin kong mga suggestions ay pwede nating itong simulan. 500 pesos, 1,000 pesos, pwede na, no? Ang 500 pesos na pwedeng simulan ay yung Pag-ibig MP2 ng Home Development Mutual Fund. Ito ay ang ating National Savings Program. So, programa ito ng gobyerno, no? And then, ang hindi napapansin ng iba, mayroong ni-launch ang SSS, ang tinatawag niyang WISP Plus, no? Ang Workers Investment and Savings Program Plus, at ito ay karagdagan naman para sa ating retirement, kung yan yung purpose natin. So pwede rin tayong mag-invest sa mga retail treasury bonds or retail dollar bonds. Itong retail treasury bonds or retail dollar bonds, ito ay utang ng gobyerno sa atin, at usually twice a year lang ito lumalabas, Cheryl. Ngayong ngayong February, no? February or March, usually may isang retail treasury bond na ilalabas ng gobyerno. Usually mataas ang interest rate nito, at minsan tax-free, minsan naman ay may tax, Tapos pwede rin tayong mag-invest sa mga digital banks kasi ang lakas ng promo ng mga digital banks ngayon, taas na interest rate. Pero mag-ingat lang tayo kasi lapitin sila ng mga text scams, sa totoo lang. Kaya security doon medyo kailangan mas listo tayo. At saka ang suggestion ko rin ay hanggang 500,000 pesos lang yung ilalagay natin na deposit doon sa mga digital banks, no, kung aabot tayo doon. Dahil para sa akin, mga bago pa itong mga digital banks na ito At kung magsara man sila, at least may PDIC na insurance tayo na sasandalan kapag sila ay nagsara, i-cover tayo ng Philippine Deposit Insurance Corporation. Ayun, sigit ko lang, Prof, doon sa mga digital banks ngayon, yung mga e-wallets natin. Kagaya ako, nakita ko yun sa Maya. May isinubi ako at hindi mo siya talaga magagalaw. Parang may goal ka doon. What's your goal? Kunwari, tatanungin ka nila, anong goal mo hanggang end of the year? So, naka-lock lang yon. Dadagdagan mo lang ng nadadagdagan. Tapos, makikita mo, in a way, medyo they're competing with the banks kasi mas maganda ang interest rate ng digital wallets natin, ng e-wallets. Oo. Okay yan, yung mga programang ganyan na mayroon talagang purpose kung bakit ka nag-iipon, yan yung isa sa mga epektibong paraan para talagang makapag-ipon ka. Kasi kung walang purpose yung pag-iipon mo, yung dati ang turo kasi, 'di ba? Oy, mag-ipon ka tapos kalimutan mo. Ay nako, hindi yan epektibo, no? Ang epektibo ay mag-ipon ka para sa isang bagay na gustong-gusto mo talagang mangyari sa'yo. Kunwari, pangarap mong mag-travel o kaya bumili ng bagong gadget. Yun ang gamitin mong inspirasyon at drive. Para Hello? Go ahead, Prof. Yun ang yun ang drive mo, no, Prof? Yes, yun ang drive natin para tayo ay mag-save at saka mag-invest. Kasi kung sasabihin lang natin na yung ipon ay mag-iipon lang tayo at iiwanan lang natin dyan, kakalimutan natin, nako, hindi yan talaga sustainable. Always be purpose-driven. Alamin mo kung bakit. So hanapin mo yung pinaka-pinanggigigilan mo na magkaroon ka and make that your goal for saving.